Una sa lahat, kaliwat ka ng sunog mula umaga hanggang ngayong gabi, gaya ng nagangalit na apoy sa Malabon City. Daang-daang bahay ang inabo. Habang sa Norzagaray, Bulacan, hindi lamang sunog, kundi meron din mga pagsabog sa iligal na paggawa ng mga paputok. 2 patay. Isa pang sunog sa Quezon City naman, sa gusali ng DPWH. Ang tanong ng bayan, baka naman may ebidensya sa flood control na gustong sunugin. Ang buong detalye ng mga sunog na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Panawagan ng taong bayan dininig. Investigasyon sa flood control scandal, ila-livestream na ng Independent Commission for Infrastructure. Malacanang dumipensa sa mga nag-uugnay kay First Lady Liza Araneta Marcos sa isyu ng korupsyon. Ito ay magsisilbing hearsay evidence. Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? Bagyong Salome, nakikita maglalandfall sa Batanes. Gaano ba yan kalakas at sa mga lugar uulan? Actress na si Sunshine Cruz bumuelta sa mga fake news tungkol sa kanyang mga anak na inuugnay kay businessman Atong Ang. At kilalanin ang lolo na pinaglamayan ang sarili, nagkunwaring patay para lang malaman kung sino ang talagang malungkot sa pagkawala niya. Nilamon ng apoy ngayong gabi ang isang residential area sa Malabon. 6 na oras tumagal ang sunog na tumupok sa daan-daang bahay. 70 pamilya ang nasunugan. At live mula sa Malabon, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, saan mananatili ng magdamag ang mga nasunugan dyan? Yes, Bok Mean, mananatili nga sa Katmon Evacuation Center ang mga nasunugan. Samantala nga mag-aalas 10 ngayong gabi nang idineklarang fire under control ang sunog na tumagal na ng higit 5 oras. Dito nga yan sa Sitio Said sa Barangay Katmon, Malabon. Pasado alas 4 pa kaninang hapon nang lamuni ng apoy ang residential area. Wala pang 1 oras ay inangat na nga ito sa Task Force Alpha. Ibig sabihin ay kailangan na ng 20 fire truck para maapula ang apoy. Posible ring umabot sa higit 100 bahay ang nasusunog. Naabutan din natin ng mga residente na kanya-kanyang hakot na mga pwede pa nilang masalba na gamit. Tinatayang nasa 70 pamilya ang apektado ng sunog. Sa evacuation center muna ng Malabon LGU sila mananatili. Isa ang napaulat na nasugatan sa sunog na may lacerated wound. Narito ang pahayag ng ilang mga residente. Nakala kasi ng mga bombero is lang, sa bungad lang. Sa may junk shop, doon na una yung sunog, tapos hanggang sa kumalat sa may likod, syempre po dikit-dikit na hanggang umabot na dito. Around mga 3 to 4 yan eh. Then yung sabi nga po ng mga bombero, wala po daw supply ng tubig, kaya sobrang tagal, kaya lalo pong kumalat yung apoy. Nandito pa rin nga tayo dito sa Barangay Katmon. Dito nga yan, dito sa Governor Pascual Avenue ay nananatili pa nga rin sarado yung kalsada dito dahil marami pa rin nga mga fire trucks na naan dito. Samantala nga yung Bureau of Fire Protection ay iniimbestiga na kung ano nga ba yung mitsa ng sunog at kung magkano nga ba yung halaga ng napinsala ng apoy. Bok Mean. Alright, maraming salamat, Faith Del Mundo. Ito pang isang nasunog ngayong araw ang gusali ng DPWH sa Quezon City. Dahil dyan, nagsuspesya tuloy ang ilan na baka raw sinadya ito para masunog ang mga ebidensya sa flood control. Pati nga ilang senador, nagduda. Nagbabalik si Faith Del Mundo. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang gusaling ito ng DPWH sa Quezon City. Positive alarm. Location DPWH building. Sa malayuan, kita ang lawak ng pinsala. Sa malapitan, kitang nagmula ang sunog sa gusali ng Bureau of Research and Standards. Nangyari yan pasado alas 12 ng tanghali. Sa tindi, 12 ng fire truck ang kinailangang rumesponde. Nasa 2 oras din ang itinagal ng sunog. 2 ang nasugatan.
Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog nang sumabog ang isang computer sa loob ng Materials Testing Division. Wala pong documents pertaining to the issues na yung pong pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagko-conduct ng research. Nangyari rin ang sunog habang nasa Senado ang ilang opisyal ng DPWH. I just want to know what is there in the DPWH Quezon City office that was burning a few hours ago. Ano bang laman doon? I hope it is not our zone. Kinumpirma naman ni DPWH ASEC Melody Villar na ang nasunog na gusali ay ang regional office ng DPWH Mimaropa kung saan dito ginagawa ang testing ng mga materyales. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH ng mga suppliers like semento, mga bakal. Dito po tinitest. So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site. Testing site. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. So, but most of it naman po nasa database na ng central. Okay. Ayon naman kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. na nasa pagdinig din, tumatanggap ng 1% kickback sa mga proyekto ang nasunog na gusali. With due respect to that office, as per testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the DPWH, where voucher is 1%. So the 1% documentation is gone. Sa Mimaropa, matatagpuan ang probinsya ng Mindoro na nabulgad din sa Senado na may talamak na GUS at substandard flood control projects. Pero ayon sa DPWH, walang dokumentong may kinalaman sa flood control scandal ang nasa loob ng nasunog na building. Pero ayaw pakampante ni Ombudsman Boying Remulla. Pinaiimbestigahan pa rin daw niya ito sa NBI at PFP para malaman kung sinadya ang sunog para mawala ang mga ebidensya. Disturbing that in a place like Quezon City, masusunog yung records ng isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan mangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Dininig na ang panawagan ng taong bayan. Ila-live stream na sa susunod na linggo ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa flood control scandal. Narito ang aking report. Sa wakas, mabubuksan na sa publiko ang mga investigasyon sa umano'y laganap na korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Simula sa susunod na linggo, ila-live stream na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mga pagdinig. Isang desisyon na matagal nang hinihiling ng mga mambabatas at ng sambayan ng Pilipino. Inanunsyo ito ni ICI Chairperson at retired Supreme Court Justice Andres Reyes sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure, but we will already shorten the procedure in spite of no rules allowing us. We will now go on live stream next week. Simula pa noong September 11, nagsasagawa na ng mga closed-door hearings ang ICI. Ngayon, mismong taong bayan na ang makakapanood ng pagkalkal ng mga ebidensya laban sa mga tiwaling opisyal. Ibinunyag ni dating DPWH Secretary Babe Singson na hindi ka panipaniwala ang lalim at lawak ng korupsyon sa mga infra projects. The legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang haba ho ng proseso. As compared, you may want to consider, as compared to the two gold standards of anti-corruption, which is the ICAC of Hong Kong and the CPIB of Singapore. Sumang-ayon dito si dating Senate President Franklin Drilon na ang culture of impunity ang tunay na ugat ng problema. It cannot be denied that our people today are angry. They are angry because of what they see to be the massive corruption in government. Kaya naman halos buhos ang papuri mula sa mga mambabatas matapos ang desisyon ng ICI na i-live stream ang mga pagdinig. Ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos, kung may live stream, wala nang haka-haka.
Dagdag pa ni Akbayan Representative Chel Jokno, karapatan ng publiko na makita ang takbo ng investigasyon, lalo't buwis nila ang nilustay sa mga proyekto. Sabi naman ni ML Party List Representative Laila de Lima, sa wakas, hindi na lang ICI ang mag-iimbestiga kundi kasama na rin ang taong bayan. Ikulong daw ang mga kurakot. Sumang-ayon din si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Importante raw ang transparency sa investigasyon ng flood control scandal. Sa panig naman ng Senado, muli na namang binubuhay ng interes sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate President Tito Soto, bukas si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na muling pamunuan ang komite na pansamantalang sinuspindi ang mga hearing. Tiwala naman si Senate President Soto na 100% sure si Lacson na babalik sa Blue Ribbon. Kasabay ng usaping ito, patuloy namang tinatalakay sa Senado ang pagbuo ng Independent People's Commission. May 5 miyembro ang komisyong ito, isang retired justice, isang forensic accountant, isang engineer-arkitekto, isang NGO representative at isang akademiko sa public administration o economics. Ang Pangulo ang magtatalaga ng mga miyembro at iniatas na tapusin ang mga investigasyon sa loob lamang ng 60 araw. Ang resulta, isusumite sa Presidente, Kongreso at isa sa publiko sa bayan. Pati si First Lady Liza Araneta Marcos iniuugnay na sa isyu ng korupsyon. Dumipensa rin ng Malacanang at sinabing hearsay evidence ang akusasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Para siyang binigyan ng pera at pinabili ng suka. Ganito ang paglalarawan ni Yuse Claire Castro kay John Santander na naghain ng letter of sentiment sa ICI para imbestigahan ang ugnayan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa sinasabing bagman na si Maynard Ngu. Hirit ni Yuse Castro para siyang nuisance candidate. Aniya, base sa sulat ni Santander, walang anumang akusasyon laban sa unang ginang. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Siya po ba'y may personal knowledge sa kanya mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Ayon kay Castro, ayaw ng patulan ni First Lady ang ganitong bagay. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba ay isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? Wala rin daw nabanggit si First Lady Liza kung ano ang ugnayan niya kay Maynard Ngu. Ang malinaw, hindi na raw special envoy of the President to China for Trade, Investment and Tourism si Ngu mula pa noong August 2025. Nag-expire na raw kasi ang termino nito at hindi na nirenew. Sa huli, ICI naman daw ang magdedesisyon tungkol sa sulat ni Santander. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagsal and reveal na rin si House Speaker Bogie D. Sa isinapubliko niyang dokumento, lumalabas na 74 million pesos ang halaga ng kanyang yaman. Una nang sinabi ng House Speaker na nire-repaso pa nila ang guidelines sa paglalabas ng SALN ng mga mambabatas. Bukod kay Speaker D, una nang nagsal and reveal Senador Risa Hontiveros. Kamakailan lang nang luwagan ng Ombudsman ang pagkuha ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng lumalalang issue sa korupsyon. Kalabos ang isang babaeng nambubugaw online ng mga menor de edad sa Caloocan City. Ilan sa kanyang mga biktima, sarili niyang kaanak at kapitbahay. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Taas, pinakataas pa. Unang pinto, sa kaliwa. Napatakbo ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation Anti-Human Trafficking Division sa eskinitang yan sa Caloocan. Sino naman to? Pinapadala lang nila. Target ang isang babae na sinasabing source ng mga malalaswang larawan at videos na na-recover ng Netherlands Police mula sa isang Dutch national. Nagmamakaawa pa ang babae sa mga taga-NBI. Kaya ako gusto ko. May anak ako. Kaya nga maawa ka sa mga anak mo. Mag-operate ka. Sa huli, hindi na nakapalag ang babae ng pusasan ng mga NBI agent. Ayon sa NBI, aabot sa 30 minor de edad na babae ang naging biktima ng pambubuga online na kung hindi ka mag-anak ay kapitbahay ng sospek. So, una ginogrumpo muna niya, binibigyan niya ng pera. So, once na nakuha na niya yung trust ng mga bata, doon na magsisimula na kunan niya ng larawan na nakahubad. 200 hanggang 500 piso ang bayad, depende sa pinagagawa sa biktima.
Meron ding physical meet-up kung saan 5,000 pesos ang bayad ng mga parokyanong foreigner. Ang ilan sa mga magulang ng biktima ay alam daw ang ganitong gawain, kaya maaari rin silang managot. Sa hiwalay na operasyon, 3 menor de edad at 1 babae ang na-rescue sa Caloocan. 2 rito ay kaanak ng sospek habang 2 ay kapitbahay. Nasagip din ng 1 menor de edad na babae sa Rodriguez Rizal na kaanak ng sospek. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nauwi sa Rambulan ng mga lasing ang mga piyesta sa Cebu. Kabilang dyan ang 2 grupong nagbugbugan dahil sa selosan. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Bakbakan sa fiesta, 2 lalaki ang nagpalitan ng suntok. Pero nakiresbak ang kanilang tropa, kaya nauwi na sa Rambol. Ganito tinapos ng 2 grupo ng mga lasing na lalaki ang piyesta sa Barangay Poblasyon, Talisay City, Cebu. Natigil lang umano ang gulo nang may umawat sa kanila. Isang party po is nagalit kasi binusinahan sila. At the same time, kaya yun nagrambulan. Pero kahit tapos na ang rambol, hinanap pa rin ng mga pulis sa mga sangkot. Voluntaryo naman silang sumuko at nagsorry. Sa aking mga kasamahan, humihingi ako ng pasensya. Humihingi ako ng tawad sa iskandalong nagawa namin. Hindi rin namin inasahan yon. Humihingi lang ako ng tawad. Napakalaking kawalang galang yun sa Talisay. Sisikapin namin na hindi na yun maulit. Pero kahit bati-bati na sila, inireklamo pa rin sila ng alarming scandal ng Talisay Police. Sa Rambol din nauwi ang piyesta sa Barangay Labangon, Cebu City. Meron 3 lalaki laban sa isa. Meron namang nagsusuntukan. Nasira na nga rin ang isang tindahan na nadamay sa gulo. Natigil lang din yan nang may umawat na pag-alamang lasing ang mga lalaki at nagmitsa umano ang away sa selos. May isang lalaki na nagpayo lang sa mga binata. Hindi naman niya inakala na siya palang sasapakin. Lasing na kasi sila noon at parang uminit na ang ulo nila. Ayon sa barangay, dayo lang umano ang mga sangkot sa gulo at agad din nagsialisan matapos ang pangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas! Ito pang away ng mga lasing pero ang masaklap, humantong yan sa pananaksak na magkakapatid sa Davao del Sur. Isa po ang patay. Aniya sa Frontline sa balita, si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagan! Tila nagigirian ang 2 lalaking yan sa gitna ng kalsada sa Hagonoy, Davao del Sur. Maya-maya lumayo ang lalaking nakapula hanggang mapaupo sa gilid ng kalsada. Hindi na nakuna ng video pero nasaksak na pala ito. Isinugod pa siya sa ospital pero namatay din kalaunan. Kinilala ang biktima na si Jesus Aldanice, 41 anyos. At ang suspect ang kuya niyang si Edwin Aldanice. Base sa investigasyon, parehong lasing ang magkapatid nang mangyari ang pananaksak. Nag-away dahil sa yung mga previous nila na alitan gaya nung sa yung baka. Parang sino yung may-ari ng baka, kung sa kanya ba or yung sa victim ba or sa suspect. Agad namang nahuli ang suspect. Depensa niya, binato kasi siya ng bato ng kanyang kapatid kaya nagdilim ang kanyang paningin. Ano ni? Pisuhan na gini. Nagsisisi talaga ako sa aking ginawa dahil kapatid ko pa rin yun. Wala akong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Ang mga naulilang anak naman ng biktima hindi matanggap ang nangyari lalo't nagtatrabaho pa sa ibang bansa ang kanilang ina. Actually, wala ko nasuko sa iya. Nang luod ra ko sa iya ba? Wala. Kay as papa unta na iyam ta ming gabayan unta ba? Mura ra gud sa lain nga papa nga kauban sa tanan na masumbungan sa mga problema. Hawak na ng mga otoridad ang suspect at mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. 2 ang patay sa pagsabog at sunog sa iligal na paggawaan ng mga paputok sa Bulacan. Yan at iba pang sunog sa Frontline report ni Gary De Leon.
Ito po, sumabog po. Wasak na wasak po yung bahay na pinagagawa ng paputok po. Halos kahoy at yero na lang ang makikita sa iligal na paggawaan ng paputok na ito sa North Sagaray, Bulacan. Sumabog ang mga paputok sa lugar na nagdulot din ng sunog. Kita sa drone shot video ang lawak ng pinsalang iniwan ng pagsabog. Ito po, wasak po. Napakalayo po niya pero po ang wasak po. 13 bahay na nasa paligid ang nawasak din ng pagsabog. Kwento ng mga residente, inakala nilang nagte-testing lang ng paputok sa paggawaan. Dumami na, datatatat gumagano na siya. Tapos nung biglang may sumabog na. Pagsabog, may pahinga na konti, sumabog na naman. Tapos pahinga uli, sumabog uli ng napakalakas. Akala mo talaga lindol. Dalawa ang nasawi, kabilang isang trabahador sa iligal na paggawa ng paputok at isang binatilyong nagbabantay lang ng lamay ng kanyang kapatid na tabi lang ng paggawaan. Natutulog lang po yan kasi galing po sa lamay. May kapatid po kasing nakaburol. Doon sa lugar? Opo. Ngayon nga po yung kabaong ng kapatid, durong pa po yun sa lamin. Nandito tayo ngayon sa ground zero kung saan naganap yung malakas na pagsabog. Sa aking likuran, makikita pa yung mga parte ng mga pampasabog na naiwan, kagaya ng mga plapla at mga Judas belt na ginagawa nga na illegal na paputok. Habang dito naman sa aking likuran din, makikita na halos wala ng mga bahay. Halos na zero na matapos nga sumabog at umabot dito sa mga kabahayan dito rin sa lugar na ito. 5 naman ang sugatan, kabilang si Jeffrey na natutulog lang nang mangyari ang sunog. Yung mga mag-iina ko nga po, nanak ko ito. Akala ko lang po nung sumabog, akala ko ginugunaw na yung mundo. Sabi ko, baka kami mabulala ko na sakit pala. Base sa investigasyon, 4 na taon na raw gumagawa ng paputok ang iligal na paggawaan na pagmamayari ng negosyanteng taga Tondo, Maynila. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng pagsabog. Isa ring sunog ang sumiklab sa barangay San Benito, Dinalupihan, Bataan. Kita ang makapal na usok mula sa nasusunog na iligal na imbakan ng langis. Nadamay din sa sunog ang 3 sasakyan, kabilang isang oil tanker truck na may 5 diesel at 2 motorsiklo. Natupok din ang isang transformer ng kuryente, kaya pansamantalang nagka-brown out sa mga kalapit na lugar. Sa pag-iimbestiga ng BFP, nabisto rin ang katabing iligal na imbakan ng mga langis. Iniimbestigahan pa rin ang pinagmulan ng apoy. Sa drone shot na ito nakuha sa barangay Rosary Heights, Cotabato City, kitang nilalaman ng apoy ang 3 bahay kahapon. 5 pamilya ang apektado. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials sa mga bahay. Ayon sa pamunuan ng barangay, nagsimula ang sunog mula sa isang residenteng nagsusunog ng mga egg tray sa lugar. Wala namang nasawi o nasaktan. 2 bahay naman na nasunog sa barangay Wawa, Taguig City kagabi. 3 pamilya na wala ng tirahan. Walang nasaktan o nasawi sa sunog. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, nagbabadyang mag-landfall sa Batanes ang bagyong Salome. 160 kilometers ang layo niyan sa bayan ng Itbayat. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, western part ng Babuyan Islands at northwestern portion ng Ilocos Norte. Ayon sa Metra, natutulak ng mga high pressure area mula sa China ang bagyo. Kaya pababa o patimog kanluran ang direksyon nito. Ayon sa Pag-asa, posible itong mag-landfall o lumapit lamang sa Batanes. Dahil sa bagyong Salome, uulanin bukas ang Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Apayao at ang Cagayan. Magpapaulan din ng thunderstorms at easterly winds sa Visayas, Bicol Region at Central Luzon. Maulan din bukas sa Mindanao at sa Palawan, dulot po ng Intertropical Convergence Zone o yung banggaan ng mga hangin sa Northern at Southern Hemisphere. Showbiz tonight na tayo. Si Catherine Bernardo ang latest Filipino at A-list personality na madaragdag sa wax figure ng Madame Tussauds sa Hong Kong. Shinare na ng box office queen sa IG ang ilang preparations dyan, gaya ng body measurement at visual test. Extra special para kay Kath na sa Madame Tussauds Hong Kong i-display next year ang kanyang wax figure. Sa Hong Kong din kasi shoot ang 2019 hit film nila ni Alden Richards na Hello, Love, Goodbye. Bukod kay Kath, kabilang sa mga Pinoy na may wax figure sa Madame Tussauds, sina Ann Curtis, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss Universe 2018 Catriona Gray, Broadway diva Lea Salonga at si People's Champ Manny Pacquiao. The Giants are here! May patikim ang Netflix sa karakter ni Dory at Brogy sa One Piece Season 2 Into the Grand Line.
face-off na para bang maglalaban silang dalawa sa litrato. Tumatakbo naman sa isang teaser photo si Yusop. Sa 2026 ilalabas ng Netflix ang Season 2 ng One Piece na Into the Grand Line. Tampok pa rin dyan ang mga dati ng bida na sina Monkey D. Luffy, Roronoa, Zoro, Nami at Sanji. Susunod, guro, binaril ng kanyang asawa sa harap ng kanyang mga estudyante. Lalaki sa India, pineke ang pagkamatay para lang makita kung sino ang makikipaglibing sa kanya. At Taylor Swift fever, mapa-celebrity, pati aso naki-dance challenge sa new song si Tay Tay. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril ang dalawang guro. Ang isa sa kanila, binaril sa harap mismo ng kanya mga estudyante. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Karumaldumal ang sinapit ng gurong si El sa harap mismo ng mga estudyante sa Agbanga Elementary School sa Matalom, Leyte. Pinasok umano ng suspect na si alias Lino ang paaralan. Nagpanggap pa raw siyang delivery rider pagkatapos ay walang habas na binaril sa leeg si El. Pagdating po sa eskwelahan, ma'am, parang nagkaroon po sila ng ng noise na usapan. Doon na po ma'am, pinaputukan po ng suspect yung victim natin ng 2 beses. Patay agad ang guro habang nagbaril naman sa sarili ang suspect sa loob ng kanyang bahay makalipas ng ilang oras. Tinuturing ng pulisya na selos at hiwalayang mag-asawa ang dahilan ng krimen. Ang DepEd Eastern Visayas nagpatupad na ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Humagulgol ang babaeng yan habang yakap ang kanyang nakahandusay na mister sa terminal ng bus sa Barangay Malini sa Lamitan City, Basilan. Ang biktima, 40 years old na guro at barangay kagawad na si Nazri Tarahin. Base sa investigasyon, hinihintay ng biktima sa terminal ang kanyang anak nang bigla siyang lapitan at pagbabarili ng isang lalaki. Nang maisakatuparan ang krimen, tumakas ang gunman sakay ng itim na pick-up. Namataan din ang isa nitong kasabwat na sakay ng puting motorsiklong walang plaka. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Labis naman ang hinagpis ng anak ng biktima sa nangyari. Agad namang nagkasa ng hot pursuit operation ang mga pulis. Dito na naaresto ang dalawang suspect. Na-recover sa kanila ang 2 .45 caliber pistol, mga bala at 34 na sachet ng hinihinalang shabu. Tikom pa ang bibig ng mga suspect kung bakit nila pinatay ang kagawad. Mahaharap sila sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Binulabog ng bomb threat ang isang public school sa Mental, Davao City. Itinigil ang mga klase at agad pinauwi ang mga estudyante. Kasunod yan ng social media message na natanggap ng pamunuan ng eskwelahan na nagtimbreng may itinanim na bomba sa paaralan. Pagdating ng mga pulis, agad kinordona ng lugar at nagsagawa ng inspeksyon. Wala namang nakitang pampasabog. Inaalam na ng pulisya kung konektado ang magkahiwalay na bomb threat sa 2 paaralan ng lungsod ngayong araw. Plano ni Pangulong Bongbong Marcos na pondohan ng mga LGU para sa pagpapatayo ng mga classrooms. Ayon sa Malacanang, bubuo sila ng memorandum. Ang DPWH at ang DepEd daw ang mag-monitor sa ipatatayong mga silid-aralan. Higit 2,000 classrooms ang ipapatayo. Lain itong mapunan ang mga kulang. Ang nais ng Pangulo, ang kakulangan sa classrooms ay dapat na mapunan sa lalong madaling panahon para sa kabutihan ng mga mag-aaral. Hindi pwede ang mabagal kumilos. Yan ang direktiba ng Pangulo. Sa ngayon, ang tinapias na pondo sa flood control ang inilipat sa edukasyon.
Ayon naman kay Senate President Tito Soto, plano pa nilang bawasan ng 6.793 trillion pesos na proposed budget sa 2026. Wala ba akong pagkakataong mabanggit pa paratingin sa executive ito o kay President Marcos. Pero plano namin, hanggat maaari, ipaka ito yung budget na bawas sa NEP. Ibig sabihin, mas mababa pa. So, mas mababa yung utangin natin. Dance like Taylor Swift ang nauusong challenge ngayon sa social media. Kumasaryan ang mga sikat na gaya ni SB19 Justin at Nation's girl group na BINI. Pati aso napasayaw. Makiindak sa Frontline Report ni MJ Marfori. May opalite entry na ba ang lahat? Ito na ang sign nyo to dance through the lightning strikes gaya ng BINI at Vision. Game ding nakisayaw dyan si SB19 Bunso Justin na naka-bathrobe pa. Si Yeng Constantino naman post muna sa kanta at naki-opalite din. At syempre, may entry rin tayo sa TV5. Ilaban mo yan, Mommy Chicky, ng Good Morning Kapatid. O eto naman ang entry ng Dancing Gordy ng TikTok. 10/10 yan sa netizens. Eh what if sa school naman, kasama si teacher? Pampa-good vibes naman ang entry ng netizen na si Lucky G. May opalite cover din ang drummer na ito. Dito naman tayo sa kantang The Fate of Ophelia. Kahit buntis, palaban sa sayawan ng babaeng yan with matchy-matchy outfit pa kay Taylor Swift. Ikaw na, te. Performance level baka mo. Ito ang transition queen ng The Fate of a Med Student by Day and Performer by Night. Kinaaliwan din ang duo na ito ng isang dog trainer at kanyang dancer na aso. Pero syempre, iba pa rin pag sa original. Here comes Taylor Swift. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Lalaki sa India na inakalang patay na biglang bumangon. Gusto lang daw niyang malaman kung sino mga pupunta sa kanyang burol. At Sunshine Cruz, umalma sa mga fake news tungkol sa kanila ni Atong Ang. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nakakaawa at nakakagulat. Sa pulsa video, ang mag-asawang nagnakaw ng effigy na ginagamit sa piyesta sa Goa, India. Sa CCTV, may kitang pinagtulungan nilang buhati ng effigy sa gitna ng maulang gabi. Itinakbo nila ito sa isinakay sa scooter at tumakas. Viral ang video at galit ang mga residente kasabay ng panawagan sa mga otoridad na paigtingin ang seguridad lalo na sa panahon ng kapistahan. Abangan, lolo sa India, pineke ang kanyang kamatayan para malaman kung sino-sino ang mga malulungkot sa kanyang lamay. At Sunshine Cruz, pinalagan ang mga fake news na nag-uugnay sa mga anak niya kay Atong Ang. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Umalma ang aktres na si Sunshine Cruz sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanyang pamilya. Base sa kanyang Facebook post, kabilang dyan ang mga haka-hakang buntis ang isa sa mga anak ng aktres at ang ama raw ay ang rumored boyfriend niyang si Atong Ang. May mga kumakalat din daw na binugbog sila at meron silang pag-aari na mansyon sa isang sikretong village. Giit ni Sunshine, fake news lahat ng yan. May mga napapaniwala raw na mga kasinungalingan yan. Say pa ni Sunshine, no to fake news. Nakikipag-ugnayan na rin ang aktres sa kanyang abogado kung ano ang legal na hakbang na maaari nilang gawin laban sa mga fake news post. Sa Korea naman, bibida sa music video ang mga bigating artista na sina Suzy at Lee Do-yoon. Para yan sa upcoming song ng South Korean R&B group na Urban Zakapa. Wala pang title yan pero bahagi ito ng mini album ng grupo na Stay. Coming soon ito sa November 3. Napapanood ngayon si Suzy sa Netflix K-drama na Genie, Make-A-Wish. Habang busy naman sa filming si Lee Do-yoon para sa kanyang upcoming series na Grand Galaxy Hotel. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. Ito naman ang pabaong kakaiba. Matindi ang trip ng isang lalaki sa India. Pineke niya ang kanyang pagkamatay para lang makita kung sino-sino ang makikipaglibing. Yan po si Mohan, 74 years old at dating miyembro ng Indian Air Force. Sa araw ng kanyang libing, maraming sumama sa prosesyon, pero marami ring nagtaka sa biglaan niyang pagkamatay. It's a prank pala dahil bigla siyang bumangon sa pagkakahimlay. Sabi ni Mohan, curious siya kung maraming makikipaglibing kaya nagdao siya ng peking funeral. Natuwa naman si Mohan nang malamang marami palang nagmamahal sa kanya. Para hindi magalit ang mga kapitbahay, nagpapiging si Mohan. Gusto kong malaman mo na masaya kami. Dadalaw kayo? Hindi, masaya kami. Masaya kami na buhay ka. Yes. At para sa buhay mong blessing sa aming lahat. Yes. Naka naman! Ako hinihintay ko yung senior citizen. Nakiki 20% kami sa'yo. Oo. Huwag ka nang manlaban. Talo ka to dito. Bean and Johnny 1, Ed 0. Huwag nagkasundo itong dalawa dito. Ang pinag-usapan ngayon. Tingnan nga. Pagbigyan natin. Wednesday pa lang, may 2 araw pa. Yan po, 45 minutos pag-himos sa malagang headlines. Sige. Sige. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa balitaan at public service. Sablay talaga. Ako po si Mayor Las Bañas Oraseo. Ako na po si Ed Lingao. Walang iwanan sa Frontline Tonight.